Billionaire's Instant Bride Part 61. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko ay alam ko kung ano ang mga sinasabi ko. Hindi ko nga maipaliwanag kung bakit ngayon pa ako nagkalakas ng loob na ibato sa kanya ang tanong na yun. Titig na titig ako sa kanya, kahit na halos pumikit na ang mga mata ko sa pananamlay. Gusto kong marinig ang sagot niya kahit na walang kasiguraduhan kung ano ang sasabihin niya. What do you mean? Tanong niya sa akin dahilan para matigilan ako. It wasn't the answer I was hoping to hear. Alam kong naiintindihan niya kung ano ang sinabi ko. Sigurado ko ron. Alam mo kung anong tinutukoy ko, Uriel. Mainang sambit ko at halos pumikit na dahil sa panghihina ng katawan ko. Aside from our made-up relationship, huminga ako ng malalim para humugot ng lakas para makapagsalita. What are we? Pag-uulit ko. Tumitig lang siya sa akin bago marahang umiling. Why are we talking about this now? Anya bago tumingin sa aking mga mata. Must be because of your fever. Dagdag niya bago kinuha ang gamot. Take this and rest for the night. Dagdag pa niya. Mapait akong napangiti bago binuka ang bibig ko para inumin ang gamot at nang makatulog na ako. It's probably better to just sleep this is me and fade out. Siguro kinabukasan ay wala na to. Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko at nang makapagpahinga na ako. Pero hindi ko magawa. Dahil nagpupumilit ang isip at puso ko na manatiling gising. Nakumprontahin ang pagkadismaya at damhin ang paggapang nito sa sistema ko. I was hoping he would at least try to talk it out. Pero hindi malang niya ako binigyan ng sagot. Ang pag-iwas niya sa tanong ay marahil ang siyang sagot niya sa tanong ko. It was probably his way of telling me that he doesn't see the way I see him. It was his way of putting me back on my track and remind me of my place. Masakit mang isipin, pero kailangan kong tanggapin na hanggang isa lamang akong bayaran na tao sa paningin niya. Ayaw ko sanang pansinin kung paano siya tumugon sa akin. Pero hindi mawala sa isip ko kung paano saglit na nablangko ang mga mata niya bago siya umiling. Inaasahan ko na ang ganong sagot mula sa kanya. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang pag-iinit ng magkabilang sulok ng mga mata ko. At bago pa man namuo ang aking mga luha, ay mabilis na akong tumalikod sa kanya at nagtalokbong ng kumot. At doon inilabas ang bigat ng nararamdaman. Tahimik kong hinayaan ang mga luha ko na maglandas sa aking magkabilang pisngi. Pilit kong pinigilan na makagawa ng ingay. Kaya bago pa man kumawala ang mga hikbi sa aking bibig, ay humugot na ako ng malalim na hininga at dahan-dahan tong binuga kasabay ng pagpikit ko. Sana sa pagising ko ay wala na to. Sana'y makalimutan ko na to. Ang sakit, ang pagkadismaya at bigat. Sana kinabukasan ay magaan na ang pakiramdam ko. Pero kung anong gaan ang katawan ko ay siya namang bigat ng dibdib ko. Akala ko makakalimutan ko na ang naging usapan namin. Pero hindi pala. Hindi nawala kahit ni isang detalye ng naging pag-uusap namin. At ang mas malala pa, ay mas lalo lang tong tumindi. Tumingin ako sa espasyo sa tabi ko at mapait na napangiti. Mabuti na lang at hindi ko naabutan si Uriel ang magising ako. Dahil paniguradong hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko siya kayang harapin, kahit nagustuhin ko man. Nahihiya ako na ewan. Hindi ko maipaliwanag. Basta ang malinaw lang sa akin ay ayaw ko na muna siyang makita. Maya-maya pa'y nagdesisyon na akong bumangon at magtungo sa banyo para maligo. Nag-hot shower lang ako at agad na pinunasan ang katawan ko bago pa man matuyo ang tubig sa aking balat. Pagkatapos ay nagbihis na ako ng damit. At bumaba sa kusina, bitbit ang pagkain na inihanda ni Uriel para sa akin. Hindi ko na kasi ito makakain pa dahil tuluyan na tong lumamig. Pero hindi talaga yon ang dahilan. Kundi ayoko munang maisip siya sa kahit na anong bagay.
Gusto ko munang bigyan ng sarili ko ng panahong huminga. Oh, iha, okay ka na ba? Bungad na tanong sa akin ni Lolo Henry nang makasalubong niya ako. Mukhang kakagaling lang niya sa garden. Yes po. Sagot ko sa kanya at pilit na ngumiti. Medyo mahina pa ang katawan ko, pero alam kong okay na ako. Paninigurado ko sa kanya. That's good to hear. Ngumiti siya sa akin bago bumaba ang tingin niya sa tray na hawak ko. Wala ka pa rin bang gana? You haven't touched your food. Marahan akong umiling. Plano ko po itong initin, Lo, dahil lumamig na po. Sagot ko sa kanya. Well, you should eat that. Uriel prepared that for you. Maaga siyang gumising para magpatulong kay Feli na magluto ng umagahan mo. Paglalahad niya kaya natigilan ako. Napaigpit ang pagkakahawak ko sa tray dahil hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Talaga po? Sige po, i-microwave ko na lang. Tugon ko at tuluyan na siyang nilagpasan at nagtungo ako sa kusina. Nakagat ko na lang ang labi ko dahil sa frustrasyon, bago napailing. Pumikit ako at naisip na kaharap ko lang si Riel. Huminga ako ng malalim, sabay kuyom ng magkabilang kamay ko. Nililito mo ang isipan ko, Uriel. Bakit mo pa kailangan pagluto ako ng umagahan? Bakit kailangan mo pa akong hayaang maisip na may pakialam ka sa akin? Pakiusap. Huwag mo akong igulong sa ilusyon na baka may gusto ka rin sa akin. Pagkatapos kong initin at kainin ang pagkain niya na kulang sa timpla ay nagdesisyon akong pumunta sa sala para libangin ang sarili ko sa panonood ng TV. Pero dahil hindi ako makarelate sa pinapanood ni Lolo Henry, ay naisip kong bumalik na lang sa kwarto ko para humiga. Pero naudlot yun nang biglang dumating si Logan. Mabilis tong lumapit kay Lolo Henry at nagmano. You called me. Tanong niya rito bago bumaling sa akin at ngumiti. Hey, Christine. Hey, tugon ko sa kanya at pilit na ngumiti. Are you okay? Mabilis na tanong nito. She had a fever but she's fine already. Tugon naman ni Lolo Henry. Uriel took care of her last night. I see. Sambit nito at marahang tumango-tango. You shouldn't let yourself get sick, Christine. It was unexpected. Sagot ko. Sino ba naman ang gustong magkasakit? Dagdag ko pa at pilit ng umiti. She's right. Segunda ni Lolo Henry bago to tumayo. Iha, I'll have to talk to Logan about something, so if you don't mind me excusing him. Mabilis akong umiling. Wala pong problema, Lo. Wala rin naman po kaming pag-uusapan. Tugon ko. Tumango lang sa akin ang matanda at sinenyasan si Logan na sumunod sa kanya. Nang magsimula silang umakyat sa hagdan, ay nanood na lang ako ng palabas. Pilit kong nilibang ang sarili ko. Sinubukan kong ituon ang atensyon ko sa pinapanood ko pero hindi ko magawa. Uriel's words kept on echoing inside my head. At sa bawat pagkakataong naaalala ko ang mga sinabi niya, ay bumibigat ang dibdib ko. Matapos ng ilang minuto, ay nakita ko na si Logan na bumaba sa hagdan ng mag-isa. And that's when I suddenly got an idea. Mabilis akong tumayo at humarang sa dadaanan niya. May iba ka bang pupuntahan ngayon? Bahagyang kumunot ang noo niya. At bakit? Kung wala, can you take me with you? Take me anywhere. Direktang sambit ko. Alam ko ang kapal ng pagmumukha ko na gamitin siya para lang i-distract ang sarili ko, pero wala na akong ibang choice. He's the only one I know who can help me. Is there something wrong? Tanong niya sa akin. Hindi ako nagdalawang isip na tumango. Pero, pasensya ka na't hindi ko masasabi sa'yo Sabi ko bago pa man siya magtanong. I just want to get distracted, Logan. Please, tulungan mo ko. Tumingin siya sa mga mata ko bago marahang tumango. You don't have to beg me, Christine. I'll do anything you ask me to. That's how weak and soft I am when it comes to you. Sagot niya.
May kung anong kirot akong naramdaman sa dibdib ko nang marinig ko ang sinabi niya. Thanks. Maikling sagot ko. Can you wait for me for a few minutes? Magbibihis lang ako. Take your time, Tintin. Mabangasar niyang sambit at inirapan ko na lang siya. So, where do you wanna go? Tanong sa akin ni Logan pagkapasok niya ng sasakyan. Galing pa siya sa loob ng bahay para ipagpaalam ako kay Lolo Henry. Tell me a place and I'll take you there. Agad niyang binuhay ang makina ng kotse sabay tingin sa akin. Anywhere. Tipid ko ang sagot. Take me anywhere fun, Logan. That's all I want. But anywhere isn't a place. Anya bago ngumisi sa akin. Should I decide for a place to go? Question niya. Better. Okay. Hangon tayo, Tintin. Mapangasar pa niyang sabi. Stop calling me that. Hindi ko napigilang mapanguso sabay iwas ng tingin para itago ang namumula kong pisngi. Make me. Anya tumawa bago pinaandar ang sasakyan. Inirapan ko lang siya bago ko ibinaling ang tingin ko sa labas ng bintana. At kahit hindi ko siya tinitingnan, ay alam kong tumitingin-tingin siya sa akin. Matapos ang ilang minutong pagdadrive, ay bigla siyang tumigil, kaya napatingin ako kung nasaan na kami. We're here, at our first stop. Anya bago na unang bumaba. At the park. Dagdag niya, kisabay ng pagbubukas niya ng pinto sa gawi ko. Bumaba lang ako at inilibot ang tingin. Maraming tao sa park, kahit natirik ang araw. Maya-maya pa hinawakan ni Logan ang kamay ko at marahan akong hinila, papunta sa isang direksyon. Hindi ko natapos ang sinasabi ko nang uminto kami sa harap ng sorbetero. You like ice cream, right? Nakangiti niyang tanong. Mango? Kumunot ang noko. How did you know? Just a guess. Anya sabay kibit ng balikat. Cone or cup? Cone. Sagot ko na lang at pinagmasdan ko siyang bumili. Pagkakuha niya ng 2 apa ng ice cream ay agad niya akong sinabihan na sumilong kami sa lilim ng puno. Pagkaupo namin sa konkretong upuan ay inabot na niya sa akin ang ice cream ko. Why here? Tanong ko sa kanya bago sinimulang dilaan ng ice cream. Because I know you need some ice cream. Tugon niya kaya napatingin ako sa kanya. Sinalubong niya ang mga titig ko. Ice cream helps with problems, you know? Problems? Wala. Don't lie to me. Putol niya sa sinasabi ko. I can tell you're carrying something heavy right now. Hindi ako nakapagsalita. I was caught off guard. I don't. Paninintigan ko. But it's not buying yet. Tumitig lang siya sa akin hanggang sa tuluyan na akong sumuko. Maraan akong tumango sa baybuga ng hangin. Fine. Tama ka. Pag-amin ko, I need something to clear my mind. Is it because of Uriel? Nanlaki ang mga mata ko. I froze for a moment before lowering my gaze. Hindi ako makasagot, and I don't think I still need to answer. My silence says it all. Did he hurt you? Tanong niya sa akin at agad akong umiling. What did he do? Huminga ako ng malalim bago mapait ang ngumiti. I told him I like him. Panini mula ako. Ilang segundo pa akong huminto dahil hindi ko mapigilang mag-guilty. Totoo man o hindi na may gusto sa akin si Logan, still, hindi ko mapigilang bumigat ang loob ko. And he doesn't feel the same. Hindi siya agad sumagot, kaya napatingin na ako sa kanya. At doon ko nakita na nakatingin pala siya sa akin habang malungkot na nakangiti. Bakit kasi hindi na lang ako? Hindi ko alam kung seryoso ba siya o hindi. Kaya pilit akong umiti at umiling. Kung pwede nga lang diktahan ang nararamdaman ko eh. Ginawa ko na. You can't dictate your heart what to feel, but you can teach it. Sagot niya bago inabot ang kamay ko at marahang pinisil. Ako na lang kasi, Christine. I can love you more than you deserve. I can give you so much love that you will never ever think of asking it from me. Are you being serious?
Tanong ko sa kanya habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Damn serious. Mabilis niyang sagot. I like you. No, I love you dati pa. Dati? Kunot na akong tanong. Kahit ngayon lang. Piliin mo naman ako. Sambit niya bago dinala ang kamay ko sa pisngi niya. And I will make sure you will never regret loving me. I swear to God, I will never break your heart. That I will never make you cry in pain. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. I feel so lost. Logan, huminga ako ng malalim para makapag-isip ng maayos. Pilit kong piniga ang utak ko para makapili ng tamang mga salita na sasabihin. Pero hindi ko magawa. Binawi ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Bago ako malungkot ng umiti sa kanya at marahang umiling. So sorry. I'm really sorry. Hindi ko kayang ibigay ang hinihingi mo. Mapait siya ngumiti bago marahang tumango. Siya at siya rin pala talaga. Sorry. I'm really sorry. Hindi ko kayang ibigay ang hinihingi mo. Mapait siyang ngumiti bago marahang tumango. Siya at siya rin pala talaga. Bulong niya bago tumayo at nagunat ang katawan. Kahit kailan talaga ay wala akong binatbat sa kanya. Dagdag niya bago nilahad ang kamay sa akin. Ready for our next stop? Logan, hindi ko may paliwanag pero parang dinudurog ang puso ko. It's fine, Christine. I promise to take you anywhere, didn't I? Tara na. Kinuha niya ang kamay ko at pinatayo ako. Just pretend you didn't hear me plead for your love. Dagdag niya at kinindatan ako. I couldn't stop my heart from breaking. I know how painful it is to have your love unreciprocated. Yet, I made someone feel the same pain I went through. Billionaire's Instant Bride Part 62. Hindi ko na nagawang maging masaya pa ng mga sumunod na oras na kasama ko si Logan. I couldn't help my guilt from eating me up. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya, pero ginawa ko pa rin. I still rejected his feelings, and that just made me realize one thing. Kapag hindi ka gusto ng isang tao, kahit pa anong gawin mo ay hindi na yun magbabago. Did you have fun? Tanong niya sa akin nang makarating kami sa tapat ng mansyon ni Uriel. Nakasindi na ang lahat ng mga ilaw sa paligid dahil tuluyan ng kumagat ang dilim. Pilit akong ngumiti sa kanya at tumango. Yes, thank you. You didn't. Anya bago malungkot nang ngumiti sa akin. You know you can't lie to me. Dagdag pa niya. Siguradong sigurado ang tono niya, kaya hindi na lang ako nagsalita. Ayaw kong isipin niya na wala siyang nagawa. Huminga ako ng malalim bago sumilip sa labas. I think I should get going. Sabi ko sabay pihit ng pinto at lumabas na. Let me come with you. Anya at sinabayan akong maglakad papasok. I have some business with Lolo Henry. Dagdag niya kaya hindi ko na siya pinigilan pa. Nauna akong makapasok sa kanya. Kakahakbang ko pa lang sa loob ay natigilan ako nang maramdaman ko ang isang pares ng mga matang nakatitig sa akin. Nang sundan ko ang direksyon kung saan to nagmumula ay nakita ko si Uriel na nakaupo sa sofa. Nakadikwatro at pinagkrus ang mga braso. Madilim ang kanyang ekspresyon at matalim siyang nakatingin sa akin. Nanunuot sa buto ang mga titig niya. Kaya hindi ko mapigilang matakot at kabahan. Napatras ako ng isang hakbang. Bakit ka humarang sa pinto? Tanong ni Logan sa akin at pabiro ako ang tinulak. Pero natigilan din siya nang mapansin si Uriel na nagmamasid sa amin. Uriel, nandito ba si Lolo Henry? Kasuhan na tanong niya rito bago ito lumapit at makikipagkamay sana naglagpasan lang siya nito na tila ba hindi siya nito nakita. Patuloy na humakbang si Uriel hanggang sa makalapit siya sa akin. Naniningkit ang mga mata niya at nakatiim ang kanyang mga panga nang huminto siya sa tapat ko. Where have you been? Malamig niyang tanong habang sinisipat ako ng tingin. I was out with Logan. Sagot ko.
Namasyal kami at bakit hindi mo sinagot ang mga text ko? Putol niya sa sinasabi ko. I've seen you tons of messages. And you left me unread or worse, you didn't even read my text. Pati mga tawag ko ay hindi mo sinasagot. Madiin itong sabi bago humakbang nang mas malapit sa akin. Bakit? Did you enjoy Logan's company? That you totally forgot me? Uriel, I think that's enough. Pagsabat ni Logan bago niya pinatong ang kamay sa balikat ni Uriel. Pero maras tong tinampal ang lalaki. Don't you fucking touch me, Logan. Tumaas na ang boses niya. Umalingaw-ngaw to sa buong living room. Maras siyang lumingon at ninuro si Logan. I warn you to stay away from her. I fucking told you to keep your distance. Napapitlag ako sa gulat dahil sa pagtaas ng boses niya. Ramdam ko ang takot na gumagapang sa sistema ko, pero hindi ko yon pinansin. Huminga ako ng malalim, bago ako pumagitan sa kanilang dalawa, bago pa man sila magkagulo. Bakit ba, Uriel? Kunot noo ko siyang hinarap. Kuyom-kuyom ko ang magkabilang kamay ko dahil sa frustration. Gulong-gulo na ako dahil sa mga kinikilos niya. Bakit galit na galit ka? Wala naman kaming ginagawang masama. You two went out together alone. Matigas siyang sambit at pinaliitan ako ng mata. Doon palang masama na yun. You're fully aware that he likes you, but you still went with him. Napapikit ako nang pagtaasan niya ako ng boses. Papagitna na sana si Logan, pero pinigilan ko siya sa pamamagitan ng pagharang ng kamay ko. Pagmulat ng mga mata ko ay matapang kong sinalubong ang nanggagalit niyang mga titik. Ano naman sa'yo kung lumabas kaming dalawa? We had Lolo Henry's permission. Kahit na. You're my wife, and if people see you hanging out with another man, they're probably... As if that matters. Putol ko sa sinasabi niya. Alam ni Lolo Henry na magkasama kami ni Logan. Maayos kaming nagpaalam. Sambit ko at pilit na pinapanatili ang mahinahon kong boses. If you're scared that we might get your covers blown, then be at ease. Dahil hindi namin yun gagawin. We're a lot careful and more cautious than you think. But that doesn't change the fact that you went out with someone who freaking likes you. Ano bang pakailan mo? Hindi ko na rin napigilan ang pagtaas ng boses ko. Kaya huminga ako ng malalim para mabilis na pangalmahin ang ragasa ng emosyon sa kaloob-looban ko. Baka nakakalimutan mo na bayad lang ako. Nalimitado lang ang relasyon natin kapag kaharap natin ang lolo mo. Other than that, I'm free to do anything. Hindi siya agad nakasagot. He looked at me and there is still this trace of anger in his eyes. Logan likes you. I'm sure you know it. Yes, mabilis kong sagot. And what is that to you? You don't own me, Uriel. Not when Lolo Henry's not around. Matigas kong sabi. So please, stop acting like you care for me. Huminga ako ng malalim bago ko hinarap si Logan. Wala yata si Lolo Henry dito, kaya mas mabuti pang umalis ka na lang. Will you be fine here? Tanong niya sa akin at mabilis ko siyang tinanguan. Para siguruhin siya. Kaya ko na ang sarili ko. Thank you for the company. I appreciate it a lot. Sambit ko sa kanya at matamis siyang nginitian. Marahan siyang tumango sa akin. Okay, alis na ako. Anya at hinarap si Uriel. I know I am not in any position to tell you this, but you can somehow stop being selfish. Sabi nito sa lalaki bago mabilis na umalis. Nang makalabas siya sa pinto, ay umakyat na rin ako dahil ayokong makita si Uriel. The sight of him brings back the pain and dismay that I was able to cast away while being with Logan. Christine. Matigas siyang pagtawag sa akin pero hindi ko siya pinakinggan. Patuloy lang ako sa pag-akyat hanggang hinawakan niya ang kamay ko para pigilan ako. Wait, ano ba? Maras kang hinawi ang kamay niya. Sabay lingon ko sa kanya habang halos magtagpo na ang mga kilay ko. Ano bang problema mo?
Pinilit kong kumalma kahit sa kaloob-looban ko ay nagsisimula ng magkaroon ng gulo. Pilit ko siyang inintindi, ang mga kilos niya, ang mga titig, at ang mga sinabi niya. But everything just makes no sense. Everything feels so damn complicated. Why are you with him? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag kang sasama sa kanya. Mariin niyang sabi, habang nakatingin ng diretso sa akin. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng isang kilay ko. Biglang kumulo ang dugo ko sa sinabi niya bago ako napangisi. At bakit naman kita susundin? Kagaya ng sinabi mo, you don't own me, Uriel. Hindi kasama sa bayad mo ang pagbabawal sa akin na gawin ang gusto ko. Then, do you like being with him? Direkta ang tanong niya. Seryoso siyang tumingin sa akin. Walang kahit na anong bahid ang emosyon ang mukha niya. Naikuyom ko ang kamay ko sa labis na inis at panggigigil. Pakiramdam ko'y pinaglalaroan niya lang ang emosyon ko. Porque alam niyang may gusto ako sa kanya, ay kaya na niyang manipulahin ang emosyon ko. Kapag sinabi ko bang oo, may gagawin ka? Matapang kong tanong bago himinga ng malalim. At gaya ng ginawa niya sa akin noong nakaraan, ay tumitig lang siya habang dahan-dahang humuhugot ng malalim na hininga. Muli akong napangiti ng mapait bago umiling tsaka yumuko. Dahil dama ko na ang pag-init ng magkabilang sulok ng mga mata ko. Ilang sandali pa ay tuluyan ng nanubig ang aking mga mata. Nagangat ako ng tingin para ipakita sa kanya ang pamumuo ng mga luha ko. Kung paano to gumulong pababa sa aking pisngi. See? You can't even answer me. Huminga ako ng malalim para sana pigilan ang mga luha ko. Pero mas lalo lang akong naluha. Dahil hindi ko mapigilang maawa sa sarili ko. Kaya please lang, huwag kang umakto na may karapatan ka sa akin kung hindi mo naman ako kayang panindigan. Pinahid ko ang mga luha sa aking mga mata. Nanginginig ang mga labi ko sa sakit, gigil, pagkadismaya, at samot-sari pang emosyon na hindi ko na mailarawan. Pero isa lang ang nasa isip ko, ang bigyan ng espasyo ang sarili ko at hayaang makahinga. You got me all confused, Uriel. Sa totoo lang, panimula ako bago marahas na inalis ang maluwang namumuo sa gilid ng mga mata ko. Your actions, the way you look and treat me, the way you care for me, all of those fucking confuse me. They made me think that maybe we're starting to become a thing. That maybe we're feeling the same thing. Pero hindi pala. Huminga ako ng malalim nang maramdaman ko ang muling pagragasa ng luha sa aking mga mata. Ako lang pala. So please, pakiusap ko sa'yo. Bumalik ka na lang sa dati mong ugali para hindi mahirap sa akin kasuklaman ka. Para hindi ako mahirapang baguhin ang nararamdaman ko para sa'yo. Tumango-tango ako habang pilit na humingiti. Yun lang, Uriel. Pakiusap. Halos pabulong kong pahabol bago ako tuluyang tumalikod at tumuloy na sa pag-akyat. Mas talo lang ako nasaktan nang hindi man lang niya ako pinigilan. Nang hindi man lang niya hinawakang muli ang kamay ko at ipinaliwanag ang sarili niya. Doon pa lang, alam kong wala na talaga. Napagtanto ko na ako lang ang nakaramdam ng espesyal na koneksyon sa pagitan naming dalawa. He was just in for the fun and thrill, for the heat and pleasure. Beyond that, he wants nothing anymore. And that's probably because his heart still belongs to someone else. To someone I could never replace no matter what I do. Dahil sa mga mata niya, isa lamang kong bayad na babae para magpanggap na asawa niya, na maging parausan niya ng init ng nararamdaman niya. Mariin kong naikuyom ang mga kamay ko, hanggang sa halos bumaon ang mga kuko ko sa aking mga palad. Dire-diretso lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa beranda ng kwarto niya. Doon ako umupo sa kasulok-sulukan at hinayaan ang lamig ng hangin na humampas sa akin. Umaasang kaya nitong patuyuin ang mga luhang walang tigil sa pagbuhos. Christine. Marina akong pumikit nang marinig ko ang boses niya. Gusto ko siyang sigawan at sabihin na kung maaari lang ay iwan niya ako at hayaan akong ilabas ang lahat ng bigat ng nararamdaman ko.
pero hindi ko magawa. Uriel, please. Huminga ako ng malalim para mag-ipon ng lakas ng loob na iangat ang tingin ko at tingnan siya sa mukha. Kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang ay pagbigyan mo ko. Iiwan mo muna ako. Hindi ko natapos ang sinasabi ko nang bigla siyang lumapit sa akin at iapos ako ng maskulah ng mga braso niya. I'm sorry. Bulong niya sa akin habang dahan-dahan niya akong hinihila palapit sa kanya, kasabay ng mas mahigpit na yakap niya. I'm really sorry. Dagdag pa niya sabay patong ng baba sa aking ulo. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko magawang itanong kung para saan ang sorry niya. I'm sorry I made you feel that way. Bulong niya bago hinalagaan ang buhok ko. It was never my intention to confuse you, Christine. It was never my intention to make you feel shit. Dagdag niya bago dahan-dahang kumala sa yakap. Gumapang ang mainit niyang mga palad, papunta sa magkabilang pisngi ko. Ginabayan niya ang mukha ko para magtagpo ang aming mga mata. At doon ko nakita ang emosyong pinipigilan niya. Namumula ang sulok ng kanyang mga mata. Kasalanan ko. Bulong niya sa akin bago siya mapait ng umiti. Alam kong kasalanan ko. I was bullshit. A total asshole. Ako naman ngayon ang hindi makapagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya at naghihintay ng sasabihin niya. Gulong-gulo ako sa nangyayari. I'm sorry kung hindi ka magawang sagutin ang mga tanong mo sa ngayon. I'm sorry kung hindi kita nagawang sagutin kagabi. Pagtatapat niya habang nakatingin lang ng diretso sa akin. It really got me thinking. Ano nga ba tayo? Huminga siya ng malalim at pilit na ngumiti sa akin. I was confused as you. There's this conflict inside me that I'm trying so damn hard to resolve. And I'm sorry kung hindi ko magawang ibigay sa'yo ang mga sagot na gusto mong marinig sa ngayon. I'm still trying to process things, Christine. I'm still trying to take a step forward. Tumitig ako sa mga mata niya. Anong sinasabi mo? Kunot noong tanong ko. Ayoko nang mag-assume pa. I want to clear everything. Time. Just give me a little bit more time to sort out my feelings. Anya bago marang hinaplos ang pisngi ko gamit ang hintuturo niya. But there is only one thing I can promise you. I like you. I want you. I just don't want to commit half-heartedly. Marahan siyang umiling. Kitang-kita ko sa mukha niya na nahihirapan siyang ipaliwanag ang sarili niya. I don't want to let you enter my life when it's still shackled, when it's still in chaos. You deserve the best, the peace, the silence, and every space in my heart. So please give me a little bit more time to empty my heart, to bid goodbye to my past. Hindi ko maintindihan kung bakit biglaan lang akong naluha. Binalot ng isang komportabling init ang puso ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Litong-lito ako pero mas pinili kong maniwala sa kanya. Pinili kong paniwalaan ang mga emosyong nakita ko sa asol niyang mga mata. Dahan-dahan akong tumango. Okay. Huminga ako ng malalim nang idikit niya ang noo niya sa akin. I will give you the time you need. I will wait you to be over with everything that has been holding you back. I'll wait for you, Uriel. I promise that the wait will all be worth it. I give you my word. Bulong niya sa akin bago dahan-dahang pinaglapit ang mga labi namin. Muli akong humugot ng malalim na hininga, bago pumikit at malugod na tinanggap ang kanyang halik. Alam kong isang sugal ang gagawin ko, pero mas mabuti nang sumugal ako kaysa matalo ng walang ginagawa. At sana manalo ko. Sana hindi ako umuwing luhaan, dahil sa oras na mangyari yun, ay wala nang matitira pa sa akin. I'll be completely drained, and I don't know if I can ever get back again.